puna para patas sa mata ng masa. Tila Brigada! Tila Brigada! Diretso na tayo mga kabrigada, gaya ho na nabanggit natin kanina. Nasa kabilang linya na ho natin ang dati hong kinatawan ng ACT Teachers Party List ACT Teachers Party List dyan ho sa House of Representatives mga kabrigada. Ang dati hong Makabayan Black, na-miss ko nang makausap to partner Pero kasi makakausap po natin siya ngayon dahil nga ho doon sa alegasyon na mga nagpakilalang ex-Marines ay idinawit ho itong si Congresswoman Franz Castro. Kasama pa yung dating member sa Makabayan Black, sina Congressman Raul Manuel at Congresswoman Brosas mga Ang kabrigada. context, Brigada Gabs, nung revelasyon ng mga miyembro ng dating Marines, palaging ka-meeting daw nitong si dating Congresswoman Franz Castro, si Zaldico, sa opisina at sa townhouse. At pagkatapos ng meeting, paglabas, allegedly, may mga bit-bit na mga itong mga paper bags. Ganon? At allegedly may laman na pera. Yun yung allegation doon, Brigada Gabs. Aba? Makakasama ho natin Congressman Castro. Magandang umaga po, Kong. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning. Morning po. Good morning, Brigada Gab and Brigada Abner. Long time no see. Kaya nga po. Kayo. Una, kumustahin ko muna kayo kung kumusta. Kumusta ang buhay, buhay private? Well, masaya, Oh. no? Walang pressure. Nasa ano pa rin naman ako sa Makabayan as co-chairperson ng Makabayan. Pero nasa limelight pa rin po kayo, Congresswoman, kasi nabanggit po yung pangalan ninyo doon sa mga listahan ng mga mababatas at dating mababatas na allegedly nabigyan daw po ng mali-maletang pera nito mga tauhan ni Zaldico. Ano po yung inyong reaksyon nung nabanggit na naman po yung inyong pangalan? Well, hindi naman ako nagtaka doon kasi 'di ba yung 18 Marines na 'yan nagkaroon na rin ng press conference yan before yung sa Senate hearing. Binanggit yung pangalan din naming tatlo, no, ni Arlene Brosas at ni Rep. Raul Manuel. Hindi naman nakakapagtaka yan kasi syempre una pinapabulaanan natin, no? Yung sinasabi ng mga Marines, outright lies. Walang instances na may gano'n na paper bag na umalis ako sa opisina o saan man. Hindi ko nga alam yung townhouse no? Hindi ko nga alam yung sinasabi nilang townhouse. Kaya hindi totoo 'yan. No? At talagang talagang tinitignan natin 'yan na desperate political demolition sa Makabayan, lalong-lalo na kami yung masugid na nagsulong nitong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At pangalawa, yung parang desperate na diversionary tactics dahil malapit na rin naman yung impeachment. Actually, naka-apekto na nga ito no, yung mga nangyaring kaguluhan doon sa mangyayaring impeachment trial. And anyway, insinuation lang naman lahat yung sinasabi ng mga Marines, no? Kung may paper bag ka, ano tingin nila doon? Pera na ba agad yon or whatever? So, walang matibay na batayan, walang baseless accusation, at di ko nga nakikita yung mga yan hindi ko nga kilala ang mga yan. So hindi ko nakikita kung saan man. At kung meron man kung meron mang mga minsan kasi nagpupunta rin kami kay Zaldico para mag-usap lalong-lalo na tungkol sa budget. No? Pinag-uusapan namin na maipasok yung mga benefits ng mga teachers, no? Alam mo naman, lagi naman ang sinasabi namin, pagtaas ng sweldo, yung mga panukalang batas ko kaugnay ng dagdag na mga allowances sa mga teachers. Meron din para sa mga magsasaka, fisher folks, etc. And walang instance na lumabas kami na meron kaming dalang paper bag. No? Kaya talagang lahat ay insinuation, assumption. Yung sinasabi. Opo, kung babalikan natin yung binanggit nyo kanina, Kong Franz, na press con,
So nabanggit na yung pangalan ninyong tatlo doon sa unang press con. Pero para naalala ko, parang nabanggit din doon yung pangalan ni Congresswoman Rene Co. Doon sa press con na yon at saka doon sa affidavit. Mukhang dito sa ikalawang itong paglabas nila dyan sa Senado, parang nawala yung pangalan ni Kong Co. Tapos steady yung sa inyo po. Well, talagang hindi mo talaga mapapaniwalaan, ano? Kasi halimbawa, yung sa press con, sino ba yung mga pangalan na binanggit nila doon? Nandoon si Loren Legarda, Senator Joel Villanueva, yung magkapatid na Villar, si Senator Go. Pero ngayon doon sa affidavit nila, binago na nila yon. Dinagdag na nila doon si Tito Soto, si Erwin Tulfo, si Terry Ridon, at saka yung yung mga si Father Flavi, Bistro. So mapapansin ninyo, no, yung mga nakalagay doon ay mga miyembro yan ng mga prosecutor team, no, para sa impeachment. Kaya isa rin sa motivation nila doon ay para gibain, no, yung credibilidad, reputation noong mga yung mga prosecutor, no, na magdidinig doon sa impeachment complaint. Kaya talagang motivation yan para protektahan no ang mga Duterte, no, lalong-lalo na si Sara. At saka nakita rin natin doon si Father, nagulat nga ako si Father Flavi. Ayun na nga. No, nilagay din si Father Flavi na siyang nagprotekta, no, isa sa mga nagprotekta sa mga family ng EJK victims. Kaya talagang walang unang-una, yung hearing na yan ay bogus. Hindi siya legal. Pangalawa, yung mga Marines na yan, wala silang kredibilidad. No? At ilan dyan ay hindi naman yata Marines. No? Tapos, so syempre, yung kanilang testimonya ay binago according dun sa pangangailangan nung kanilang mga principal. I mean, yung mga nagtulak sa kanila, no, na isama kami, banggitin kami, no, para mag-create ng something like, alam mo na yon, pag nababanggit ka sa mga ganyan, di ba? Na na-implicate ka na papag-usapan. Oo. Okay. With this, dahil nga ho dito sa mga aligasyon na ito, sabi ho ninyo, talagang pawang kasinungalingan, demolition job lamang. Yung iba ho mga dinawit dito, plano hong mag-file ulit ng kaso laban ho sa mga nagpakilalang Marines. Kayo ho ba, kasama yung mga kasamahan ho ninyo sa dating Makabayan Block natin dyan sa House of Representatives, may plano ba kayo? Nakikita ho ba ninyo? Napag-usapan na rin ho ba ninyo na sige, magkaso tayo laban dito sa mga Marines na to, Kong Franz Castro? So una-una, hindi naman namin dinidignify yung mga sinasabi nila, no, na unofficial, illegal, unconstitutional. Pero pinag-usapan na rin namin with our legal counsel. Pero pinag-iisipan pa kung ano ba appropriate na reklamo na na i-file namin diyan sa mga yan. Pero hindi pa final, wala pang wala pang final kung ano talaga. Okay. Sabi nyo, ito'y diversion dahil paparating na yung mga pagdinig dyan sa impeachment trial. Pero kayo po ay hindi na po, active kayo sa grupo niyo sa ACT Teachers, pero hindi naman po kayo miyembro ng 20th Congress at hindi kayo prosecutor din. Hindi din naman kayo prosecutor, hindi din naman kayo parte ng mga kumbaga nag-iimbestiga dyan sa present na 20th Congress. Bakit po kayo dinadamay, Kong Franz, dito sa malimaleta na mga issue na yan? Well, alam niyo naman, 'di ba? Kami yung nag-umpisa ng exposition or exposure nitong confidential funds. Sa amin din nagmula yung sinasabi naming impeachment. Kaya talagang malaki ang galit sa akin yan, si Sara Duterte. Sa lahat ng mga press con niyan, mga statement niyan, may parinig o kaya may direktang pagbanggit sa pangalan ko. Kaya kung titignan natin as a whole, talagang iskema yan na ni Sara Duterte, ng mga Duterte, kasama ng mga kakampi nila sa Senado, para para i-derail itong impeachment trial. Actually,
yung dalawang leadership sa Senado, nakakagulo na yan no? Mm. Supposedly, itong panahon na ito, nag-uusap na sana doon sa mga sagot ni Sara Duterte, yung tungkol doon sa prosecution kasi binigyan din ng 5 days para sagutin. Kaya dapat pinag-uusapan na ngayon yan ng mga senator judges. So sa kaguluhan na nangyayari ngayon, na pinangungunahan ng mga Duterte senators, diretsahin ko na, no? Mga Duterte senators, ay talagang eskema yan para talagang sirain, i-derail itong impeachment trial. No? Kasi, di ba, alam natin na yung sagot ni Sara Duterte ay dismiss. No? There's no such thing as dismiss ng ang impeachment. Kasi, pag nadala na yan sa Senado, ang natural na ano niyan ay to trial, no? Magkaroon talaga ng trial. Wala pang dismissal. Kasi, paano mo i-dismiss ang isang impeachment complaint na hindi mo nadadaan yan sa due process? And due process is impeachment trial. So, yan. Kasama yan ng mga panggugulo na nangyayari ngayon sa Senado para talagang i-delay itong impeachment trial. Okay. Siguro with this, ano pa yung mga ine-expect ho ninyo kung sa mga susunod pa na araw? Kasi baka maging ma-action tayo. Bawa sa Lunes, di ba? Itutuloy naman ni Senador Erwin Tulfo yung kanyang hearing naman, yung Blue Ribbon naman niya at imbitado nga rin itong ex-Marines na ito. Ano mga inaasahan ninyo? May hamon din ba kayo sa ex-Marines? Ano bang next dito, Kong? Well, gusto naman talaga natin bukod sa impeachment bukod sa conviction ni Sara Duterte ay panagutin din talaga yung mga involved dito sa flood control mess, di ba? Yung lahat ng sangkot dito ay dapat na panagutin. So kailangan talagang kailangan talagang matapos na yung hearing diyan. So sayang nga lang yung mga ibang senador hindi pumirma doon kay dun sa report ni Lacson. Pero mabuti na rin sana lahat ng sangkot kasi wala dapat selective. Dapat ay panagutin kahit na nasa tuktok pa yan, dapat panagutin. So, yun naman yung hiling namin sa grupo sa chairman ng Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo, talagang i-unmask lahat, no? Talagang i-open lahat ng mga lahat ng mga ebidensya tungo doon sa pagpapanagot sa mga kurakot. Tapos, syempre sa panawagan natin sa taong bayan, and by the way, kami ay nagbuo ng bantay impeachment. Okay. No, kasama ng iba't ibang organisasyon sa pagtutuloy ng impeachment trial. Magiging aktibo rin kami iba't ibang activities na gagawin namin habang merong trial. No, at syempre panawagan natin sa taong bayan, wag po tayong malito, wag po tayong mawala ng focus. Ang atin pong goal ay lahat ng sangkot dapat managot, lahat ng sangkot sa kurakot dapat managot kahit na nasa tuktok pa 'yan. 'Di ba? So, 'yun po yung ating panawagan sa taong bayan at sana ay walang pipiliin, no? Yung committee yung BRC ni Senator Tulfo ay wala dapat sisinuhin at walang poprotektahan. Okay. With that, maraming salamat po sa oras po na binigay niyo sa amin ngayong umaga. Kong Franz, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you po. Salamat sa inyo at sa brigada. Maraming salamat po. Mga kabrigada, tayo magbabalik pa ating oras alas 8:21 ng umaga. That on check was brought to you by Fast, Relax, Kasangga sa bawat aray. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.
Mga kabrigada, gusto mo bang kumita gamit ang iyong travel shots? Kung meron kang magagandang litrato o video ng sikat na travel destinations tulad ng Boracay, Siargao, El Nido, Coron, Bohol, Cebu, Palawan o iba pang hidden gems, pwede kang kumita. Isabot na ang iyong original at high-quality travel shots at video sa www.delight.net. Siguradong kikita ka. We can't wait to see your photos and videos online. Ipakita natin sa buong mundo ang ganda ng Pilipinas. Visit www.delight.net for more details.